Ngayong araw nga ay samahan nyo kami at titingin tayo ng bahay at alamin na rin natin kung magkano nga ang presyo ng mga bahay dito sa Canada. Partikular nga dito sa lugar namin sa Calgary, Alberta. Kapag nakakita ka nga pala ng ganitong mga signages ay sign na ito na spring na. Naglalagay sila ng mga signages para sa street cleaning o paglilinis ng mga kalsada. Nakalagay sa mga signages kung kailan nila lilinisin ng area na sumasakop kung saan ka nakatira. Simula 8 AM hanggang 4 PM, iwasan mong mag-park sa tabing kalsada. Kung ayaw mo magmulta ng $120 o halos 5,000 sa pesos. Wow! Kapag nakakita ka nga ng mga ganitong truck, ay yan yung mga naglilinis ng mga kalsada dito sa Canada. Kapag winter kasi ay naglalagay sila ng mga maliliit na bato sa kalsada para hindi masyadong madulas ang daan. At ngayong tapos na nga ang winter at wala na masyadong snow ay gumagamit sila ng mga ganitong truck para linisin at matanggal ang mga maliliit na bato sa kalsada. Tingnan nyo naman kung gaano karami yung mga naiipon na bato kapag wala ng snow. Kaya naman kung mapapansin nyo ay karamihan sa mga kalsada dito ay malilinis. Wala masyadong mga nagkakalat at maraming mga basurahan na makikita sa daan. May titingnan tayong bahay. Open house. May titingnan tayong bahay. Let's go! Meron nga kaming kaibigan na nagpapahanap sa amin ng bahay at balak lumipat dito sa lugar namin sa Alberta. Karamihan kasi ng malalaking city dito sa Canada ay masyado ng mahal ang cost of living. Kaya naman, tumaas na rin ang presyo ng mga bahay, lalong-lalo na ng mga renta. Heto nga titingnan natin bahay ngayon ay detached front garage na may 4 na bedroom. Yung ganito nga kalaking bahay ay nagkakahalaga ng $600,000 o kaya naman ay 24 million sa pesos. Wow! Ang kabuang sukat nga pala ng lupa na ito kasama ang backyard ay halos 400 square meter. Heto nga palang bahay na to ay ginawa pa noong 1997. 27 years na nga itong bahay na to pero napakaganda pa rin. Una nga ipinasilip sa amin itong garahe. Katabi nga ng garahe nila ay itong kanilang mga laundry machines. At kasya nga pala ang 2 sasakyan dito sa kanilang garahe. Pagkatapos nga ay bumaba kami dito sa basement. Meron nga ditong isang malaking kwarto pero ginawa lang nilang opisina. Meron din itong 1 full washroom na may stand-up shower. May 2 full washroom din nga sa second floor at half washroom naman sa main floor. Ang kakaiba nga sa bahay na ito ay mula dito sa sala sa basement ay matatanaw mo ang kusina ng main floor. Nakakarpet pa rin nga itong basement. At heto naman yung sala dito sa main floor. May nakaharang lang din ngang wall dito sa may sala at sa kusina. Dahil nga 2-story house to ay medyo mataas yung hagdan nila. At meron nga itong 3 malalaking kwarto dito sa second floor. Una nga naming pinasok itong master's bedroom. At dito nga sa master's bedroom ay matatanaw mo ang malawak nilang backyard. Pwede ka pa nga mag-park ng 2 sasakyan dito sa likuran. At may sariling 1 full washroom din itong master's bedroom. At shared full washroom naman yung 2 kwarto. Yung kaibigan nga pala namin na nagpapahanap ng bahay ay magmumula sa Toronto. At ang Toronto nga pala ay pangalawa sa pinakamahal na cost of living dito sa Canada. At eto naman lugar namin sa Calgary ay pang-7 sa listahan. May kulang-kulang na 1.5 million ang populasyon dito sa Calgary. At kung magrerenta ka ng bahay dito ay nag-a-average ng $1,800 to $2,500. Yung mga ganito nga single detached house ay nag-a-average ng $600,000 hanggang $800,000. Nagdidepende din ang presyo ng bahay sa location at saka sa community. Dito nga sa Canada, kung sa city ka nakatira ay mas mataas ang cost of living kumpara sa mga lugar na malayo sa city. Kaya maganda magplano at isaalang-alang ang trabaho at cost of living kung sakaling napapaisip ka na mag-migrate dito sa Canada. Isa rin sa kadalasang dahilan kung bakit may mga taong mas pinipiling lumipat dito sa Alberta dahil isa nga ang probinsya ng Alberta na may pinakamababang tax dito sa buong Canada. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming video. God bless everyone. Hanggang sa muli, sa ulitin.